my last message. Praise God. Sakit na ng pama ko. Sakit na ng mga balakang ko. Okay, pero praise God, by the grace of God, nakaya po natin. At bilang pagtatapos, I want to encourage you with this last message. Ito pong message ito mga kapatid, kasi ang purpose, bakit nag-meet tayo katulad po ng ganitong leadership training? Alam niyo ba ang purpose po nito? Kasi ang purpose simple lang, growing talaga. Lumago talaga tayo. Kasi pag hindi lumalago ang isang Christian, kawawa po talaga. Alam niyo, hindi lang yung church. Kawawa ang Lucena City. Kawawa ang Quezon Province. Pag ang Christian hindi na lumalago, ang daming pupunta sa impyerno. Pag ang Christian ang self hindi na lumalago, grabe, ang daming pamilya wawasakin ni Satanas. Kaya sabi ni Jesus, you are the light and the salt of the world. Kaya dapat ang liwanag habang tumatagal, lalong nagliliwanag yan. Hindi pwedeng paandap-andap ka na naman. Kasi pag sinabing liwanag, it is fire. Sa Old Testament, sa panahon po kasi ni Jesus, wala namang bombilya. Ang sinasabi ni Jesus na liwanag, yung po'y sulok, ilawan, fire. Amen? At pag sinabi mong fire, mga kapatid, apoy po yun. Amen? Na kung saan, ibig sabihin, yung apoy na yun, dapat mas lumalagablag. Yung apoy na yun dapat mas nagniningas bilang Kristiyano, mga kapatid. Amen po ba? Kasi maraming Kristiyano, yung fire natin, ibig na umapoy, hindi na nag-aapoy. At ang apoy po, alam niyo sa purpose ng apoy, hindi lang paliwanag. Nagpo-purge po siya. Sa panahon po nung una, pag gusto mong gumawa ng espada o taka, ang ginagamit po nila, apoy. Diba? Apoy. Kaya may panday eh. Diba? Yung panday, yung bakal, inaapoyan po yun, pupukpukin. Tama ba? Amen po ba? Kaya, ibig sabihin, tayo po ay apoy. Ibig sabihin ng apoy sa Bible, passionate. We need to become passionate for the things of God. At itong simbahan na ito, maapoy lahat po ng, kapag lahat maapoy tayo dito, makakasama natin, hello, ang mas marami pa, ipupurge po talaga ito ng Panginoon. At pag sinabi kong pinupurge, katulad ng espada, ibig sabihin, kapag maapoy tayo, lahat tayo gagamitin ng Lord na sandata pa. Amen. Kaya hindi pwede isang born again walang apoy. Hindi pwede ng church na hindi passionate, mga kapatid. Kaya hindi ka makakapagpalago ng self-group pag hindi passionate ang isang leader. Kaya ang simbahan hirap lumago. Amen? Yung pamilya kita, bakit walang pagbabago? Hindi nagbabago ang pamilya? Kasi walang passion, walang fire. Kasi nga yung Christian na dapat apoy ng mundo, liwanag ng mundo ito, asin ng mundo ito, hindi ka nagpapangsyon. Kaya sabi ni Jesus, anong silbi ng asin kung hindi na siya mahala? Anong tawag na doon? Pag yung asin wala ng lasa, sige, anong pakinabang pa doon? Wala na. Akala kasi ng iba, ang apoy ilaw lang para sa sanlibutan. Ang isa po sa gusto ko dyan, amen, ang apoy, sumisimbolo na nag-purge po yan. Naglilimba. Kaya apoy, kaya sabi ko sa inyo, minumol. Masakit yung pag-mumol, di ba yung pagkahampas? Pero hindi mo alam ginagawa ko sa data sa harapan ng Diyos. Amen. Nagkakaroon po, ibig sabihin po, naging sandata ka na sa harapan ng Diyos, pakinabang ka na. Amen? Pag sinabi mo, pakinabang ka na, nababago na yung buhay mo at nagbabago ka na rin ang buhay para sa iba. Kaya mga mensahe ito para po sa ating mga leaders, sa mga susunod na leaders. Amen? Kaya maraming simbahan, hirap na lumago. Kasi nga po, hindi nakakapag-produce ng leaders. At hindi lang basta leaders, kundi effective leaders dapat. Marami po kasi gumawa at maging ang mga leaders, pero yung mga pagiging leaders pa. Amen? Yun yung mahalaga. Marami pwedeng tawagin lang leaders sila. Marami yan. At kahit na yung mga pastor. Alam mo ba ngayon, marami yung tawag nila, ay, pastor. Tanungin mo, ilan ang miyembro mo? Ay, pastor lang po ako. Maraming pastor pero walang church. Alam niyo ba yun? Ang dami pong kilala. Maraming bishop pero walang church. Pag sinabi kasing bishop, may mga church kang hinahawakan. Alam mo, bishop ako, ilan po church na hawakan mo? Ay, bishop lang. Walang church. Maraming pastor na yun ang pangalan. Pero tanongin mo, ilan po member mo sa church? Ay, wala kang church. Maraming leader ganyan din. Leader daw sila. Pero tanongin mo, ilang kaluluwa ang naalagaan mo, nililid mo. Kaya ka nga leader, hindi nililid. Kasi kung akala ng iba, titulo lang yun.
Kapag nasa simbahan, ang leader na kaupo yun sa simbahan. Kasi ganun dati sa religion natin eh. Amen? Pag leader ka, ito mo leader na ng simbahan ng dati nating religion, ikaw sa unahan niyo nakaupo. Mga nakaputi yan. Diba? Kaya pag may problema ng tinuro dyan, ama namin ang panalangin. May problema ka sa pamilya, ama namin. Inamatay, ama namin. Lahat ama namin. Ha? Abang ng Maria. Tatay ka, bago ng Maria. Ha? Matutulog sa ama namin ulit. Hindi si ama namin. Wala ama namin yan. Walang bago. Kaya kita niyo mga kapatid, ano? Mga kapatid, honestly, madali pong gumawa ng leader. Pero yung magpaka-leader, yun ang hindi madali. Parang tatay, madali na maging tatay, mabuntis ka lang, tatay ka. Pero yung magpaka-tatay, yun madali. Kaya makikita niyo, leader daw po, pero after several months, nawawala lang po sila. Si leader daw, pero after several months, nagwawala na. Bakit? Kasi hindi lang po leaders ang ating pinag-usapan na dapat i-produce, kundi dapat effective leaders. Ngayon po, pag gusto natin mag-produce ng effective leaders, at kailangan po natin maintindihan yung vows. Sabi niya vows. Ano sa Tagalog yun? Saan mo sila narinig yung vows? Kasal. Sa kasal, pride. Pag sinabi nyo kasing vows, mga kapatid, pangako, tipan, sumpa nyo sa isa't isa. Mostly yung ginagawa. Alam nyo, 3 beses na po ako nagkasal. At sa pagkakasal ko po, lagi ko sinasabi ang kasal hindi usapin ng nagmamahalan kayo. Kundi usapin ito ng pangako nyo sa isa't isa. Amen ba? Kasi lagi ko sinasabi, di ba? Hindi naman everyday na magkasawa mahal nyo isa't isa. Lalo na pag namuli mo may kachat sa iba. Alam mo ba yun? Tama? Sabi mo nga, sabi nga, nagkamali ako sa iyo. Ano ba? Kaya na yung vows na yung mga kapatid, kapag naiintindihan natin, dyan maiintindihan, lalo na kung sinasabi kong may calling ako ng leaders, maging effective ka talagang leaders. Kaya maraming din yung broken families. Alam niyo ba maraming broken families? Nakalimutan na kasi yung mga magkasawa yung vows nila sa isa't isa. Akala na sila, hindi lang na. May commitment kayo. Kaya pag ako nagtuturo ng kasal, lagi mo sinasabi, yung inyo pong pangako, ang alalahanan nyo. Sinabi nyo yun sa Diyos, anong pinangako nyo? Sa hirap at ginhawa. Magkasakit man o magaling ang sitwasyon. May makakain man o walang makakain, hindi kami mag-iwalay. Pangako yan sa isa't isa. Amen. Hindi sila gumawa ng commitment, kaya maraming nag-iwalay, nakakalimutan po yung commitment. Alam niyo, ganun din sa ministry. Maraming leaders, alam niyo, kung naiintindihan yung vows ng mga kapatid, uulan tayo lahat. Amen. Kaya ang tawag ng Bible sa ating Christian, we are the bride of Christ. Mga babaeng pakakasal sa Panginoong Kristo. Alam niyo, isa sa mga naiintindihan kung makikita yung kapatid. For almost 15 years that I am a Christian, isa sa mga naiintindihan, pag pumasok sa ministry, para ako lang ikinasal sa Panginoon. At kung sinabi mong ikinasal ka, priority mo yan. Amen. Amen. Doon na yung kasabi. Priority mo na yung asawa mo more than yung iyong magulang. Amen. Kaya maraming mag-asawa na hiwalay. Ang priority magulang, hindi na yung asawa, hindi na yung anak. Bunjing. You know, pwede kang tumulong sa magulang, pero hindi mo na sila priority. Meron ka ng priority ang finaw mo sa iyong asawa. Tama? Amen po ba? So, my topic today is leadership vows to become effective in ministry. Ano ba yung mga kailangan nating ipangako para mas lalo tayong maging effective sa ministeryo ito? Kaya ngayon, I hope through this message, maintindihan mo na ikaw pala ay kasal na sa Panginoon. At kapag kasal na nga pala ako sa Panginoon, kasal na din ako sa ministry na galing sa Panginoon. Amen. Para kahit mag-asawa kayo o dumating man ang problema niyo sa ministry, hindi agad-agad mabilis umalis kayo sa ministry. Bakit? Oy, may pangako nga pala kayo. Amen? Remember, kapag gumagawa po kami ng water baptism, mga nawa-water baptize, alam niyo ito nakakalungkot eh. Pag may na-water baptize ko kayo, tatanungin kayo, di ba? Totoo ba? Totoo ba?
na gusto mong sumunod sa Panginoon, bibigay mo ang buhay mo ng 100%. Sumunod eh. Opo, Pastor. Totoo ba na pag tinawag o dumating araw na tinawag ka ng Panginoon sa isang buhay ng paglilingkod, ibibigay mo ba yun sa Panginoon? Opo, Pastor. Dahil dito ka tinawag ng Diyos sa simbahan na ito, House of David o Agape, amen? Ibig sabihin, dito ka pinalagay ng Panginoon, limang pastor at leader. Ikaw ay susunod sa alituntunin ng simbahan. Opo, Pastor. Nung binatribaptize sa isang buwan, lumipot ng simbahan. Dito na ba mga hapon? Hindi nagpaalaman lang. Binatribaptize, tumahon. Yes, CCM na ako. Iba na yung simbahan. Kita nyo, pwedeng lumipat kung alam nyo hindi kayo tinawag ng Lord dito. Pero magbigay galang kayo. Nagpapaalam kayo. Amen? Kasi may doon ang blessing ni Lord eh. Ano kahit lumipat kayo ng iba-ibang simbahan, nang hindi kayo nagpapaalam at settle sa pastor o leader nyo, hindi kayo i-bless nyo. Amen? Amen? Ay, daan pa kayo. Kaya tulungan nila gano'n. Sabi ng Bible, magbubukas yung simbahan, ganito lang ito, pero hindi i-bless nyo. The fire of God will come to the church. Amen. Amen po ba? Kaya daming simbahan hindi nag-grow. Ang mga Christian hindi nag-grow kasi mga kapatid, inan po ba? Yung mga sinusuko ang kanilang pananampalataya at ang bilis bumigal. Alam niyo minsan ba't ang bilis mong bumigal? Nakalimutan mo yung pangako ka sa Diyos eh. Sa atin ang dami dito. Pinagtumba ka ng tumba linggo-linggo eh. Tapos sabi ko, may kilala na ako eh. Amen? Tatago ko na sa pangalang RJ. Eh, may testimony yan. Eh, wala na naman. Hindi na naman, wala na naman. Bakit? Kasi nakakalimutan yung pangako nga pala ako sa Diyos. Mga Ngaral chapter 5, ang bawat pangako ninyo mahalaga sa Diyos. Diyan galing na galing silang pag-ibig tinutupad yung pangako. Ano ba? Number 1, ano ba yung mga dapat vows na pinapangako natin sa Panginoon? Number 1, I vow to maintain my integrity. Sabi niyo nga, integrity. Kaya alam niyo po, hindi pwedeng paghiwalay ng buhay sa bahay at sa simbahan. Alam niyo, hindi pwedeng paghiwalay talaga yung buhay dito sa simbahan at buhay mo sa bahay niyo. Kasi dapat kung ano ka sa church, kung ano sa bahay niyo. Hindi pwedeng magkunwari, hindi pwedeng magbait-baitan ka. Hindi pwedeng mabait ka sa church, pagdating sa inyo, masama naman ang ugali mo. Hindi pwedeng dito sa church, masunurin ka sa church, pagdating sa inyo, mga tamad naman kayo. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, bago ka mag-assign, bago ka magpatong ng iyong kamay sa mga pipiliin mong leader, siguraduhin mo muna, bago mo ordain sila, na sa bahay nila, maayos sila. Nasa bahay nila, kaya nilang pangasiwaan yung mga tahanan po nila. Dapat ginagalang siya ng kanyang asawa. Dapat ginagalang siya ng anak. Yung mga nakakakilala, amen, sa kanyang mga unbelievers. Walang masasabi sa kanya. Bakit po? Kasi ang hinahanap po natin hindi lang basta leaders, kundi mga effective ministers. Kaya ako po, hindi po ako natutuwa pag may leader. I'm leader pa po totally ako natutuwa. Gusto mo makita kung sinasabi mong leader, effective ka ba? Amen? Madali kasi maging leader. Pero titignan kung tayo effective leader. Kung sinabi mong effective leader, sige nga, yung inahawakan mo ba lumalago? Yung inahawakan mo ba nag-flourish? Yung cell group mo ba dumadami ba kayo dyan? O baka lagi kayong cancel cell group? Ha? Kaya maraming anak na hindi madala-dala ang parents nila sa church kasi sa bahay niyo, tamad naman kayo. Dati kami nanay tatay, hindi mo madala talaga. Yung ate kuya mo, yung mga kapitbahay mo, kasi kilala ka naman doon chismosa. Kilala ka naman doon pasaway. Kilala naman doon wala kang galang sa magulang. Pero pag sa church, kita mo, sipag mo, nakakalato ka. Pero kung sumagot ka sa nanay mo, grabe, parang ikaw tatay. Pero again, integrity ang kailangan mong ipangako sa Diyos. Integrity para sa iba. Ha? Kung sinabi kong integrity, matigas na paninindigan. Mga lalaki, lalo na dito. Ha? Kailangan may matigas na yung paninindigan. Hindi pwedeng palatoy-latoy. Kasi para sa akin, when you say integrity, it means transparency. Transparent ka. Kung sinabi kong transparent, yung plastic cover, di ba pag kung nakikita mo, pareho lang din yun. Tama, pag nilagyan mo dito sa harapan ko ng plastic cover, yung mukha ko iisa lang yun. Yun ibig sabihin ng transparency. Amen po ba? Nakakahanga para sa
akin, yung mga lalaki at babae na walang tinatago. Ako, ako doon. Sa mga lalaki, sa mga babae na walang tinatago. Hindi kasi magtatagumpay ang isang relationship na may taguan kayo. Sa cell group, hindi talaga mag-grow. Kung may nagtataguan kayo ng lihim, ng sama ng loob, may tinatago ng kasalanan, hindi kasi magtatagumpay yan. Hindi kasi magiging solid ang isang relationship mo even sa Diyos. Kahit na sa mag-asawa eh. Sa mag-asawa naman naghihiwalayan, nagtataguan eh. May kataguan siya po siya, may katago din siya. Pinaghiwalay. Sa mag-asawa, ay subukan na yan. Ang dami naghiwalay kasi nagtataguan sila, hindi transparent sa bawat isa. Nagtataguan ng pera, nagtataguan ng ano-ano, ng cellphone, nagtataguan ng bagay-bagay, ng mga kasinungalingan. Amen. Meron bang hidden? May hidden house. Yung mga hidden. Kaya pag-aligan ninyo, pinagtataguan ninyo, hindi kayo naging transparent. Hindi talaga kayo mag-flourish. Amen? Pag kayo sa isa't isa, ang dami nyo pong sekreto, hindi talaga. Amen? Kaya po, kung saludo talaga. Amen? Kung paano yung iba, ito talaga po, ito talaga, very transparent, nakaka-bless. Amen? Hindi po talaga tayo magtatagumpay kasi sa discipleship kung meron tayong taguang ginagawa. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Hello? Kaya dapat sa mga leaders na may dinidisciple, wala dapat liman. Yung mga disciples na nandito, alam mong students, estudyante ka nila, wala nang liman. Amen! Amen po ba? Amen po ba? Hindi ko na i-expect ito para sa iba. Pero sa mga dinidisciples ko, sa mga disciples nyo, dapat gano'n na tayo, transparent na tayo. Amen? Kaya sa mga disciples, alam ko pag nagtatanong pa sa akin. Amen? Pero kung tayo maglilihiman, may nililihim ka, hindi tayo magkakaagi talaga. Hello? Amen? Magsabi kayo kung anong gusto nyo. Amen? Mag-open kayo, Pastor. Parang gusto ko na magganito. Peter, alam mo, parang ako mahulog na sa pagkakasala. Tulungan mo gagawin ko. Mag-transparent kayo sa bawat isa. Hindi naglilihim. Amen? Pero mo, sama-sama kayo ni leader, naglalakad kayo dyan, pero kilala mo na yung kasama mo ng tuloy sa eskwelahan nila. Amen? Amen? Kasi kasama ni leader, naglalakad kung saan, pero pagdating pala sa iba, kasama ko din yan na. Na-impact. Amen? Kasi pag nagliliman tayo, ako, dire-diretso po yan sa nagliliman. Eh, saan ba ginagawa ang lihim? Tanong ko sa inyo, hindi sa dilim. Tama ba? Eh, marami kita nyo, nagdidig kayo saan sa lihim. Tama? Eh, tanong ko sa inyo, kung kalooban niya ni Lord, ba't tinatapos? Kung kalooban ni Lord, ba't nagdidilig ng konti? Okay? Ha? Kung talagang kalooban niya ni Lord, natago yan. Dapat nga, pag kalooban ng Diyos, pinagmamalaki mo yan eh. Kasi baka mapagmamalaki, hindi naman kalooban ni Lord yan eh. Kaya kapag itinatago ko sa bagay, kaya galing sa demonyo yan. Sino dito mga babae, ang boyfriend mo, lihim? Mga lalaki, yung girlfriend mo, lihim. Amen? Eh, problema dyan, disciple ka. Amen? Pag puro lihiman tayo, alam nyo, honestly, ang mga leader nyo mahirapang i-disciple kayo. Amen? Kasi hindi ka discipleable, ikaw ay disposable. Ha? Hindi, honestly, para sa akin, kapag hindi ni-disciple ko, ang daming lihim, hindi ka na pwede makasama sa totoo lang. Integrity nga kasi ang pinag-uusapan natin. Amen po ba? Hello? Ako po ba bilang pastor, naglihim ba ako sa inyo? Bubuhay ko, alam na alam nyo na eh. Alam nyo yung mga ex ko, alam nyo yung buhay ko, alam nyo yung sino natin, anong kahinaan, alam nyo na eh. Lalo na yung mga tao malapit sa akin, wala na akong may tatago. Amen? Hello? Wala na talaga. Lalo na dahil kabutan, nakong kasabang, kahit nga siguro yung mga break ko doon, nakikita nyo. Isang break. Awarin ang makikod. Hello? Kaya, mga kapatid, hello? Kasi pag nagliliman, ibig sabihin, wala kang tiwala. Hello? Di ba ito? Pag nagliliman ka sa leader mo, hindi ka nagtitiwala. At ang leader na hindi nagiging transparent sa disciple niya, wala ka rin tiwala sa disciple mo. Amen?
Ang ministry is always based on trust. Amen. Hindi ko naman nakikita ang disciple ko everyday eh. Di ba? Ay, hindi. Mga leaders, hindi nyo nakikita everyday disciple nyo. Pero gaganda ang relationship ninyo. O kahit ako sa disciple ko, kahit hindi ko sila nakakasama araw-araw, kung wala kaming lihiman. Amen. Alam niyo po, ang pinakadelikado sa lahat ng kasalanan, at alam niyo po, ang pinaka-mas destructive na kasalanan, yung kasalanan nililihim. Grabe ang destructive yan. Kaya ang lihim, there's no room sa ministry dapat. There's no room sa relationship. Hindi mo kasi pwedeng talagang may taguan or else, sisinitan kayo dyan ng demonyo. Amen ba? Amen ba? Kung halimbawa mga kabataan, hindi mo na mapigil ang sarili mo, kasi gusto mo na talagang boyfriend, sabi ka lang, para mag-guide ka namin, hindi maglilihim ka. At least mag-guide ka. Hindi bilang hindi ka na lang sisimba, hindi ka na lang aanan ng gawain, kasi mga makikita mo, kakabay ka na pala. Hindi mo lang padas pa rin, padalan ni Satanas yan. Amen? Para mag-guide ka, matulungan ka namin, kahit ganyan yung tinatahak mo. At least hindi nawawala yung spiritual growth. Amen? Kung bawa natin naman kayo, mga leaders na kayo, amen? Bumaba mo na kayo sa leadership, sige, gawin nyo. At least mag-guide. Kasi alam nyo na, makinig kayo. Mga disciples, ang pinakamasakit sa isang pastor, sa isang leader, alam niyo kung ano yun? Yung dinidisciple kayo, makikita na lamang kayo, nawasak ang buhay nyo, na wala kaming kaalam-alam na gawa. Hindi mo lagi tayo magkakasama, lagi tayo nagsisel-group, mas wala kang nagawa na pahamak. Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamasakit. Honestly, dito naman, wala naman tayo. Pastor Jeff, tayo mga leaders, wala naman tayo sweldo dito eh. It's an act of love. It is calling from God. Pero tapos pagtatagpuan mo po yung leader mo. Ano ba naman yun eh? May sweldo ba dito? Kasi kung may sweldo lang, kung may yatang pinakamayawan dito. Amen? Kaya ang hirap pagkatulaan ng mga tao daming libre. Nakakatakot po yan. Hindi mo matutulungan yan. Kaya ako, bago ko ibigay yung full trust, wala kong sinasabi. Kahit ano kaya kong ibigay sa iyo. Basta tapat tayo sa isa't isa. Walang lihiman. Amen. Walang lihiman. Kahit ano, bibigay ko sa iyo. Bilang leader mo, tutulungan kita. Walang lihiman. Amen? 2 Peter 3:14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort. Meron pong anim na make every effort na nabanggit sa Bible. To be found spotless, blameless, and peace with Him. 6 times po na binanggit sa New Testament yung salitang make every effort. Ibig sabihin, gagawin mo talaga. Gumawa ka ng effort, magsisikap ka. Amen? At isa daw sa dapat pagsikapan natin, yung integrity. Sabi nyo nga integrity. Yung pagiging transparent at pag ganyan, walang ano pag transparent tayo, walang magagawang timon. Pag nalaman ng leader mo, ganyan pala yung kahinaan mo, sige, pagpe-pray kita. Tutulungan, sige, ililihan ko yung kamay ko sa iyo. Amen? Amen? Kasi ganun ang ginawa ni Moses sa mga disciples niya. Sa mga panahon niya. Ano, sige, ganyan pala ang pakiramdam mo ngayon, sige, pagpe-pray kita. At least may nagawa ako. Spiritually, alam ko may gagawin ng Diyos sa life mo. Amen ba? Hello? Kaya sabi dyan, spotless, ano ba? Blameless, at peace with God. Hello? Kaya mga kapatid, sabi ko po sa inyo, no? Sa pinakamaganda. Kaya nga, sa lahat ng yon, sabi noon, pag sumakipan niyo yung alin, matagpo kayo ng Diyos na ano, spotless. Kung sa mukha walang nagyabang minsan. Blameless, walang kahihiyan. Walang pwedeng maibato sa inyo ang demonyo. Amen? Kasi alam nyo, pag nagtatago kayo, kita naman ang demonyo sa karo, babato yan sa iyo. Babato talaga sa iyo. Kaya ang tawag ng Bible sa Revelation kay Satan, accuser. Isang araw, pagharap mo sa Diyos, lahat ibabato sa iyo. Yung akala mo, nalilin ko, ano ko lagi sa Satanas, makikita mo, siya ang magiging prosecutor o prosecute ka niya sa harapan ng Diyos. Pagkatanggapin mo sa langit siya, dito ang kasalanan, ano? Ayan. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, yung taong transparent, kaya pala may verse sa Bible, confess your faults to one another.
Ha? Ikumpisan niyo yung kasalanan niyo sa isa't isa. Pwede sa leader niyo, sabihin niyo, leader, ito po yung kailangan ko, tulungan mo ako. Ano kayo pwede kong gawin? Ha? Alam niyo, makinig kayo, pag transparent kayo, hindi kayo matatakot. Alam niyo kung bakit ang tao maraming katatakutan sa buhay? Kasi marami siyang iligid na pinagtakot. Ako sa disciple ko, alam ko na yun. Alam niyo si Eva at Adan, nung nagkasala sila, anong ginawa nila? Stay high from God. Nagtago sila. Kaya sabi ng Diyos, Eva, Adan, asan kayo? Yung mga disciple ko, lumalayo, hindi nag-connect. Nasa na kaya ito? Alam ko na, may hindi na tao. Busy lang po. Busy ba talaga? Ano ibig sabihin ng busy? Made under Satan's yoke. Amen? Huwag kayo mag-disconnect sa mga leader ninyo. Lagi kayo mag-connect sa leader ninyo. Be transparent to your leader. Amen? Amen po ba? Eh, sabi ko nga sa inyo, kami bilang pastor, di ba? Ang hirap yung mag-preach kami dito, papasok mo sa church, na parang kami dito mga hunter, ex-hunter. Sino kayo dito kalaban? Kasi bakit? Hindi mo tayo transparent sa isa't isa. Amen? Pinakamasakit pa doon, yung mababalitaan mo sa ibang tao. May sinasabi ko pala tungkol sa akin. Hindi mo sabihin sa akin. Amen ba? Kaya maraming magulong utak, mga disciple ang magulong ng utak. Bakit? Eh kasi nga, pag naglilihim, alam ko isang tao naglilihim, ang dumi-dumi na. Ang dumi mo. Ang tingin mo sa sarili mo, ang dumi mo. Si Satanas, i-blame ka niyan. Marami siyang argument sa'yo, ibabatas sa'yo si Satanas. Eh kasi nga, may lihim ka eh. Kaya ang demon sa'yo, bubulong-bulong yan. Ang daming sasabihin sa'yo, kaya basta may isip mo, kasi may lihim ka eh. Tinang minsan, pag ang dami mong lihim, ikaw ang umusig sa konsensya mo. Kaya mas mamay sa mga yan, kasi kita mo, hindi ka na mahal, galit sa'yo. Di ba, ito na umusig kasi marami kang lihim eh. Pero ano sa leader mo, wala namang kahit ano sa'yo eh. Inaantay ka nga niyong bumalik eh. Kalitan nyo, pag marami tayong lihim sa buhay ba? Di ba kakatulong sa'yo para maging disciple? Amen ba? Amen ba? Amen po ba? Kasi wala namang, honestly, wala namang perfect, mga leaders. Kaya sa mga disciple, walang perfect dyan, magkakamali yan. Kahit anong empower mo isang araw, magkakamali yan. Madi-disappoint ka. Pero still love them, forgive them, pray for them. Hindi nyo magbabago. Sabi ko nga, meron akong isang disciple dito sa akin. Buti na wala siya dito. Sabi ko sa kanya, naalala ko yung time na, sige, lumibag kayo ng thank you and sorry message para sa nanay tatay. Ligagdag lang natin ginagawa yung thank you, sorry mama, papa. Gumawa kayo. Sabi ko sa kanya, gumawa ka na ba? Hindi pa po, gumawa. Isang araw, message sa pastor, ang gawa na po. Sabi ko, sige, ganito gawin mo, sige. Nakita niyo, pastor, ganito. Kasi bakit? Hindi siya ng sorry sa magulang niya. Tapos, sabi ng tatay niya, sinong batan siya? Ang sagot niya, kung ganyan pala tingin niya, hindi ganyan. Ang sabi ko, magpakumbaba ka lang. So, mamaya, nung kahapon, nag-chat ulit, pastor, okay na. Sabi ko, doon humingi na siya ng tawad, nag-reply ng tatay niya, asan ka ba? Bumalik ka na sa akin. Wow! Woo! Tsaka, hindi tayo pwede maging person of integrity. Kaya kasi mga kapatid, huwag yun ang marites. Basta nagbati na sila. Amen. Yung mga kapatid, ano pwede tayo maging person of integrity kasi inaamin mo yung kahinaan mo. Kasi lahat mo tayo may kahinaan. Kasi Pastor Jeff, wala bang kahinaan? Ang dami ko pong kahinaan. Bakit ba kung surprise sasabihin ko sa iyo, baka sabihin pag-alis mo, gusto mo, bigat pala na. Kasi marami mo tayo kahit sa mga disciple ko. Kahit lahat tayo, marami tayo kahinaan. Hindi mag-a-adjust ka. Kaya pag hindi mapanalangin ng leader, may exhaust ka. Kasi bakit ang prayer, yung mga bigat, yung mga frustration, dyan mo bibigay kay Lord. Pag hindi ka prayerful, yan. Yung ministry, ang prayer mo na sa prayer, patayin nyo na ako, Lord. Patayin nyo na. Lord, rapture na. Maranata. Sabi mo sa katabi mo, gigil na yung secret. Yung secret, pang pinitili lang. Kasi yung mga sekretong tao, lagi yung takot. Bakit laging takot? Baka malaman. Pangalawa, bagay na pwede natin ibaw at
i-commit natin sa Lord. I vow to forgive those who hurt me. Alam niyo kung sinabi sa inyo, ang pinakamasayang tao, yung lagi nagpapatawa. Yung lagi nagbibigay. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit nasisira ang relationship, kahit sa church, kahit sa mag-asawa, sa pamilya, kasi hindi po nila alam ang importance ng forgiveness. Sabihin ko po siya, maraming mag-asawa naghiwalay, at bakit? Hindi nagpatawad. Ha? Ang pinaghiwalay nila, alam mo ano? Pinagawa yung ulam. Ayaw ka nakandrit, ano kung luto. Ay hindi mapatawad, ay naghiwalay. Forgiveness. Kung gusto nyo maging bond ang relationship, matuto kayong magpatawad. Amen! Kasi gaya na lang kung sinasabi sa inyo, lahat ng tao nagkakamali. Kahit pastor yan, ni bishop yan, ni leader yan. Teacher nyo nga nagkakamali sa sunod-sunod. Lahat ng tao. Alam mo ba kahit ka naging kaya kung bakit ka naging Christian? Kasi pinatawad lang naman tayo ni Jesus. Kasi makasalanan din naman tayo. Wala masasabi nito perfect tayo. It's only by the grace of God. Pinatawad. Ba't ka pinatawad? May kasalanan ka rin kasi. Tapos ikaw yung magpatawad. Isang kasalanan hindi kaya patawarin ng Diyos. Alam mo ano po yun? Pag hindi ka nagpapatawad, pag pumatay ka at isa, hindi ka nagtawad sa Diyos pagkatawarin. Hindi ko sinabi pumatay ka ha. Pag nagnakaw ka, nakalunya ka, hindi ka nagtawad sa Diyos pagkatawarin ka. Pero sabi ni Lord, isang kasalanan hindi ko patatawarin. Pag yung hindi ka marunong magpatawad sa nagkasala. Amen? Amen. Alam niyo, pinaka-nakakalungkot ng tao yung hindi marunong magpatawad. Amen. Pero yung mga taong mapagpatawad at yun yung pinaka-masalitahin ko ng pera. Amen. Amen. Amen ba? Huwag kayo, pag hindi ka nagpapatawad, naghihiganti ka. Alam niyo ba yun? Pag hindi ka nagpapatawad, sa puri yan ang paghihiganti. At pag naghihiganti ka, ang sigurado ako, hindi maganda yun. Kaya sabi ng Lord, vengeance is mine. Romans chapter 12, ang paghiganti sa Diyos yun. Pag ikaw ang naghiganti sa gumawa ng masama sa iyo, pareho na kayong parurusahan ng Diyos. Alam mo bakit? Sabi ni Lord, ako dapat yan. Ginawa mo. Pareho na kayong masama sa harap ng Diyos. Amen. Hello? May mga kapatid. Hebrews chapter 12, 14 to 15. Make every effort to live in peace and with peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one. Nakita nyo? Ano naman yung salitang word? Every effort make. Kung gagawa daw kayo, magsumikap na naman kayo. Na ano raw? Mamuhay ng may peace. Merong holiness. Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo, effort. Kayo ba may effort na mamuhay ng may kapayapaan? Kasi pag walang forgiveness, walang peace. Ang tao hindi nagpapatawad, wala yung kapayapaan. Matulog yan na matulog, hindi makatulog. Kahit ang amo, silent bed. Kahit ang katabi mo, kahit sino pa yan, kahit sino kasama, kahit naka-aircon ka pa. Ang tao hindi nagpapatawad, hindi makatulog. Pero yung mga nagpapatawad, grabe, harap ang paa. Pero hindi nagpapatawad, walang kapayapaan yan. Kahit saan? Kahit sa bahay, sa simbahan, sa cell group, pag walang forgiveness, walang peace. Kita nyo sa simbahan na walang patawad, ramdam mo ang tension. Sa cell group, ramdam mo. Amen? Amen po ba? Yung palang forgiveness kasi, nagdugtong niya na holiness. Amen. Kaya yung mga tao hindi pala nagpapatawad, alam nyo, ang tingin sa inyo ng Diyos, marumi ka sa harap ng Diyos. At pag marumi ka, hindi ka mabibless nito. Amen? Eh sa mundo ito, sa ayaw sa gusto mo, hindi mo makaka-offend sa iyo. Amen? Gusto mo hindi ka na magtampo? Ayaw mo, maraming makaka-offend. May mga taong sinasadya at hindi nila sinasadya na masaktan ka nila. Kaya kung iindayin mo yun, talo ka. Amen po ba? Hello? Si Jesus nga, sinaktan. Ikaw po kayo sabi mo, excepted ako po siya. Si Jesus nga, nilibak, minak ng mga tao, pinahirapan. Pinita niyo sabi mo dyan, with everyone who is holy, without holiness, no one will see the Lord. Next verse. Wala. So, sabi dyan, no, bitter roots. Wala kang bitter roots. Yung ugat ng kasamaan. Amen po ba?
Ano ba yung ibig sabihin na wala raw mapait na ugat? Ha? Bitter roots. Ha? Ano ba yun? Unforgiveness. Hindi ka nagpapatawa. Bitterness. Doon po galing yun. At pag yung unforgiveness, yung bitterness, lumago yan mga kapatid, ay naku, nakakatakot yan. Kaya maraming Christian na hindi makapamuhay ng malinis sa harapan ng Diyos kasi nga, hindi makapagpatawad. Minsan alam nyo kung at sino hindi niya mapatawad sa sarili. Pinalaya ka na, pinatawad ka na, pero kung hindi masama ka, hindi pinatawad ka na by faith. Yung po sa pinakamahalaga sa relationship, kahit sa mag-asawa, kahit sa discipleship, leadership requires forgiveness. Hindi ka pwede maging leader kung hindi ka marunong magpatawad. Hindi ka pwede maging leader kung hindi ka mabilis magpatawad. Marami pa namang leader na ang bilis pa rin ma-offend, lalo na kung hindi ka lumalago. Ay, naku. Pero pag ang isang Christian hindi lumalago, mapipisurin yan. Kaya pag isang Christian ma-offended, mabilis ma-offend, parang nana, alam mo na, hindi nalago. Yun ang tanong eh. Alam mo bakit ang Bible sinasabihan tayo na mag-grow? Kaya ang Bible inuutos yan. Lumago kayo, magpakalago kayo. Kasi pag ikaw ay tumanda at hindi ka nag-grow, alam mo po ba yun? Nagiging sensitive ka masyado. Ibig sabihin ng isang Christian na tumatanda sa natural, 40, 50, 60, at hindi siya naging spiritually mature, nagiging matatampuhin po yan. Amen. Ha? Amen po ba? Amen. Sabi mo, magandang ako naman yan, Pastor, bakit ako parang hindi nagsing leader? Aba, parang hindi nagsabi sa akin, I'm proud of you. Ha? Kasi Carlos Yulo? Ha? Pag tinanong mo, brother, ba't di ka nag-times? Nakaka-open naman si Pastor eh. Alam naman po, kundi lang pera ko eh. Ha? Offend na agad. Naku po, yan yung mga taong hindi nag-grow. Kaya kailangan natin mag-grow or else magiging matatampuhin tayo. Pag hindi tayo nag-grow or else magiging mararamdamin tayo. Ha? Pag hindi ka nag-grow, dapat sinasabi ng tao, takalag sa iyo. Kalag mo na daw. Hindi na akong kisip ba dyan? Hindi naman. Hello? Ma-open lagi dyan kasi you are not growing. Spiritually, you are not growing. Amen? Pag hindi ka nag-grow, hindi ka talaga napapalapit sa Diyos. Hindi ka nagiging Christ-like. Sino ba matatampuhin? Ha? Sino ba matatampuhin? Ha? Hindi mo matatampuhin siguro din. Bakit? Spiritually mature. Ako po bilang pastor, hindi ko na mabilang kung ilan na nagtaksil sa akin. Kung ilan ang sumaksak sa likod ko. Dami po talaga. Ha? Nakakalungkot. Sa dami ng disciple ko, ang dami, iniwan lang ako. At yung umalis, siniraan pa ako. Siniraan pa ang church. Ang sakit doon, ano? Tingnan ba? Pero sa lahat ng yun, I learned to forgive. Amen? Kasi pag hindi ako nagpatawad, hindi ako mabibless ni Lord. Amen? Pag hindi tayo nagpapatawad, ma-defile ka. Amen? Kaya sabi ng Bible, make every effort. Gumawa ng effort na magpatawad. Amen? Leaders, maging future leaders, always to forgive. Matutunan natin magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Amen po ba? Alam niyo mga tao, pag hindi nagpapatawad, alam niyo makinig kayo. Kapag hindi kayo nagpatawad, hindi kayo mapagpatawad, mabilis kayo mamamatay. Alam niyo ba kung anong cause ng heart attack? Spiritually speaking, pag merong unforgiveness. Sa Bible, kung nagkakasakit sa puso, talks about may problema sa puso, pwedeng bitterness, pwedeng unforgiveness. Kaya pag may sakit sa puso ka, wala rin meron kung hindi pinapatawad. Sino may sakit sa puso? Huwag yung magtaas pa malaman. Number 3, I vow to relax and trust God. Amen? Kaya dapat talaga habang bata, matutunan na. Mga young people, mga kabataan, kaya alam nyo, bilang pastor, I'm very proud. Masaya po. Kapag yung mga disciple ko, sabi ko, yan, natututunan mo na mag-handle ng disciple. Kasi sa araw mag-aasawa kayo. Magpapamilya kayo. Kung kayo magpamilya na, marunong kayo mag-handle ng toyo ng mga disciple. Ano papamilya ka na kayo? Ayaw nyo na. Amen? Ano ba? You know, diyan pa lang sa disciple nyo, tuturuan na kayo, mag-mature kayo dyan.
Hindi nyo man sila literal pinanganak. Pero kita nyo katulad ni Moses, he is a spiritual father to the nation of Israel. Kaya alam nyo, sasabihin, sino na pumusap sa akin? Sabihin mo nga dyan, sila na nga mag-shota. Kasi pareho na sila nagmamature. Amen? Kaya nakakatakot eh. Kung alam mo, disciple ka ni Lord, tapos gusto mo relationship agad, hindi ka nga mapagkatiwalaan sa pag-aalaga ng kanya. Gusto mo. Kaya maraming kita ko, tatay at nanay responsible. Buntisan ng buntisan, pagkaanak yan. Alam, mamilimos kayo doon. Hala, sige, na lang ang gatas mo. Wala. Responsible. Kaya sabi siya, madali maging tatay. Amen? Ready ka na ba? Ha? Magkano gatas weekly? Ha? Hindi mo magkano gatas? Pag may isang anak ka, 3,000 weekly. Hindi pa kasama ang gamot. Pag nagkasakit pa yan. Ha? Tapos gusto mo sunta-sunta. Baon mo may 30. Yung pandate mo pa, pinupupit mo pa. Kaya pag doon pa lang, hindi na tayo ng pagkatuloy. Kaya, be on the process. Amen? Sa araw darating din kayo, pag naging tatay at nanay kayo, sasabihin nila, buti na lang nakikinig ako. Amen. Kasi ito, ha? Ito may yaya akong dalawa. Ito may driver ako. Yung brother namin hindi nakinig kayo, basta yung driver namin. Sa araw, 10 years from now, 20 years, makikita ko yung matatagumpay na kayo. Sa araw matagumpay na kayo. Champion ka na. Hindi kayo magsisisi. Amen? Isa sa mga dapat matutunan natin, hello, ipangako mo sa Diyos, Lord, matututunan ko lang mag-relax and trust. Sabi sa inyo, dami tinuro sa akin yun. Dami ko dating pangamba sa disciple ko, ganito, ganito. Lalo na pag hindi ko siya kasama, may gano'n. Pero Lord, I trust you. Amen. Ha? Ganun po ba? Kaya, bless kayo kung kayo mga young people, masuturin na kayo, transparent na kayo, kahit kumanda kayo, magiging transparent kayo. Ha? Kung hindi kayo naglilihim sa magulang nyo, hindi kayo naglilihim sa leader nyo, ay, ang gaganda na magiging buhay nyo. Maniwala mo talaga kayo sa akin. Papalaan kayo ng Panginoon. Kaya lang marami kang makikita ng tumanda eh. Bakit ang sasama ng ugali? Kasi nung bata ko, yun na yung upbringing. Amen? Kaya dapat relax and trust God. Kasi pag nag-leader ka, nag-disciple ka na, ha? Pag nag-asawa ka, lalo na pag nag-asawa, may marami siyang excited na maging mag-asawa eh. Alam niyo bakit? Kasi akala niyo ang asawahan, kiss-kiss lang. Happy-happy lang. Tanungin niyo po yung mga may asawa. Ha? Ano mas marami yung I love you o suntukan? Ha? Marami nga akong kilala. Alam niyo, punta kayo sa bahay ng mga magsota. Alam niyo, ang pag-asawa, pagkatapos si kasal na, ng honeymoon stage, ang sarap na. Punta lang, I love you, I love you man yan, I love you man. Tapos nagkaanak na yan. After 5 years, grabe na. Makakita na kayo sa bahay nila ng UFO. I identify yung flying object. Babato na ng pinggan. Babato na ng plato. UFO. Lalo na kapag umiiyak ng anak, o yung anak mo, bili mo ng gatas. Ano ka, tamad mo? Ano ka, patugal ka? Ano ka? Yan, away na. Akala nyo, yun lang kasi. Kailan nakikita yung sa mag-asawa, I love. Yan. Pero hindi nyo nakikita, mas marami yung suntukan, black onion, murahan. Hello? Pero kung yung mga disciple dito ni Lord, bata pa lang kayo, nahasa na kayo maging responsible, reliable, trustworthy, pagkakatiwalaan, transparent. Pag may kasawa na kayo, kahit sa mga asawa ninyo, hindi na kayo mahirapan. Kasi you know what to do. Hebrews 4:10 to 11. For anyone who enters God's rest also rests from their work, just as God eats from His. Let us therefore make every effort to enter to that rest. Amen? Gumundo kayo ng lahat ng pamarang para makapagpahinga kayo. Kaya tayo tinuturo ng salita ng Diyos na pumasok sa presence ni Lord. Kasi mabigat po ang ministry. Kapag ang mga leaders, ang mga Christians, hindi marunong ka pumasok sa presence ni Lord, yan ang prayer mo, mamatay na ako, Lord. Rapture na rapture. Yung pag nabibigatan po ako, ha? Dahil wala.
worship, prayer. Pangatlo, disciple ko, masahin naman. Masahin. Rest. Amen? Bigyan mo kay Lord. Kasi pag hindi ka marunong mag-relax, mag-trust sa Lord, iindayin mo yan. Amen ba? Iindayin mo. Minsan pag tayo nag-iinda mga leader, parang wala ng solusyon. Hindi sir, magpapasabay na talaga. Parang mamamatay na ba ito sa bahay? Hindi pa naman tapos si Lord dyan eh. Amen? Igagawin mo si Lord dyan. Baka dinadaan lang ni Lord sa process na yan para maituro si Lord. Kasi hindi na nakikinig sa iyo. Hindi dyan naman padadaan ni Lord para dyan maintindihan yung situation ng mga kapatid. Yung huwag yung mawawalan. Kaya minsan ba't na-stress, wala ka na kasing pagtasa. Amen. Amen po ba? Kaya mga kapatid, may ilan sa akin, kapag tayo nagkaroon ng cell groups, ginamit po tayo ng mga kapatid, one day sabihin ko mga sinuturo sa inyo, magiging gagamit ng gamit. Amen po ba? Pero sa mga cell groups ninyo, halimbawa, 3 member mo sa cell groups, tutulungan mo sa problema niya. Aalagaan mo yan. Tutulungan mo siyang mag-grow spiritually, physically, financially. Tuturuan mo yung mag-devotion. Tuturuan mo yung mag-tithes. Amen? Hindi mo nagtuturo mo, pagpalag mo sa kanya. Tapos kailan mo papalit sa iyo, hindi susunod, akawarin ka pa. Ha? Hello? Minamahal mo, hindi ka mamahalin. Hirap ko na lang ganong trabaho ng isang pastor, ng isang cell leaders. Kaya kung hindi ka marunong mag-rest sa presence ni Lord, mamamatay ka talaga. Ang maaga. Amen po ba? Ngayon kung ito ay sa leaders, bigay ka ng bigay nang walang bumabalik sa'yo. Di ba nakaka-drain yun? Kaya kami salitang burn out. Kasi si leader, ang sipag-sipag, tapos yung mga disciple niya, backslide na. Kasi nga, binuhos mo lahat. Lumakita kayo leader sa sipag-sipag dati. Ano nangyari? Ba't wala na? Wala na, ayun na. Bakit nga? Kasi nga, binuhos mo lahat, binigay mo na lahat. Binahal mo yung tao, grabe yung follow-up mo dito, follow-up doon, habul-habulin mo, kung tagu-taguan ka, ginastusan mo pa siya, nag-invest ka pa sa mga disciple mo, kasi isang araw, tatradorin ka na. Hindi na magre-respond sa chat, sa text, tig-text mo, tinopol mo, naka-off status, wala naman. Pero, di ba manghihina ka dyan pag ganyan? Makapanghina yan na. Pero pag hindi ka marunong mag-rest sa presence ni Lord, taalo ka. Amen. Pag hindi ka marunong mag-rest sa presence ni Lord, bibigay ka talaga. Amen. Sabi mo, Kaya make every effort to enter God's rest. Kasi mga nakakapagod. Ano sila niyo po nakakapagod sa lahat? Ang maglilingkod sa tao. Buti pa nga sa aso. Alam yung aso ko po, pag umuwi ako, may pagkain o wala, o kahit ano, basta umuwi ako. Ako umuwi. Amen. Kahit nag-jam ako eh. Excited na naging po yung ito ko. Alis eh. Kaya ito tinawag best friend eh. Amen. Bakit? Galit ako, masama ako, tento ko. Pero iba, gawin mo na mabuti, mahalin mo na, binigay mo na lahat. Buti ba yung aso, no? Amen. Pagalitan mo yung mamay. Tawagin mo na isang pangalan. Opo! Diba? Eh, pag hindi kayo marunong mag-rest in the presence of God, mag-burn out kayo. Kaya mga leaders, pag hindi ka rin marunong maging transparent, hindi ko rin nararamdaman. Kaya ako po si Pastor Che, pag mo nararamdaman ko na yung bigat. Tumatakbo ko sa mga right people. Ako kilala ko po sino dapat yung takbuhan. Hindi yung pag nagsalita ko sa araw gagamitin yung instrumento para panlaban sa akin. Ganyan ang ibang pastor natin eh. Alam mo si, doon kayo bibigyan-bigyan, pag-pray mo nga ako. Amen? Hello, number 4, mabuti tayo ng 64. I vow to be an encourager. Alam mo sa dapat pinapakako natin mga leaders, kasi minsan ang galing natin magaling, pero hindi tayo magaling makinig. So, ano sa panahon natin yan? Dami-daming tao discourage. Amin ba? Kapag tumingin po kayo sa paligid, mas madaming nakaka-discourage kaysa nakaka-encourage. Tama ba?
Kaya daming discouraging. Mga taong walang pera, walang panggamot, walang pampaaral, walang ganito, walang discourage. Tama? Romans 14:19, let us therefore make every effort. Yun na naman. Gumawa daw kayo ng effort to do what leads to peace and to mutual edification. Make every effort to live. Ano ibig sabihin ng mutual edification? Ibig sabihin, nag-build up ka ng buhay ng iba, ng kapwa. Alam niyo, sa mga natutunan ko sa cell groups, makinig kayo. Minsan si leader, halimbawa, ito yung cell group number 1. Ito ang leader. Cell group number 2 sa church. Leader number 2. Minsan, sa mga disciples niya, hindi ka na effective. Kahit pagsabihan mo, kahit pag-usapin, may heart-to-heart ako, hindi na nakikinig. Alam niyo kung nakita ko na dapat marunong tayo na tumawag ng kapwa natin leaders. Pwede bang ikaw ang kumausap sa kanila? Sabi ko nga sa inyo, sa cell group ninyo, hindi lahat magaling magsalita. Meron dyan magaling mag-encourage. Yung salita lang na, hindi, kaya mo yan. Yun, malaking power na yun. Yung iba hindi nagsasalita, pero yung topic lang, kasi si leader hindi na tumatapik, yung laging susuntok. Pero may kasama ka sa cell group, ang galing. Yung hinawakan lang, ay pakiramdam mo, may kakampi pa pala. Hindi kakampi sa masama, kundi may gusto pa palang tumulong sa akin. Kaya sa cell group nagtutulungan. Di ba sa pamilya niyo, pag binugbog ka ni Papa, sinong pag-aamo sa'yo? Mama. Si Mama. Pero pag pinagbubugbog ka na ni Mama at ni Papa, ito bakit ba na? Dalawa nang bumubugbog sa'yo. Amen. Honestly. Kaya pag minsan ba, hindi ka na-effective, o si Pastor, pwede po ba kayong kumakusap? Yes. O pwede, Papa Leader, kausapin mo naman ako, tulungan mo naman ako. Okay. Kasi sometimes, yung mga tao, din sila pino-honor. Pinapakinggan. Ano ba? Kaya yung part natin, magtutulungan tayo doon. Amen. Hindi pwedeng walang pake. Hindi pwedeng walang pake. Wala pa, walis ko. Walis sa iyo. Hindi pwede ka nonchalant. Yung nag-aalisa na nawawala ng papahamak na nonchalant ka lang. O, kasi basta ko na simbo, basta ko lang tinatapak ng tao. Papakayo kita. Amen. Kasi alam sa Pilipinas, alam ba sa Pilipinas most discouraged nation? Kasi palitan sweldo dito. Marami dito walang direksyon ng buhay. Maraming tao ang bababa ng self-esteem. Marami kong ma-encounter ng mga tao na kapag wala si Jesus, babagsak talaga yung self-esteem. Amen. Tapos hindi pa tayo magaling mag-encourage. Kaya sabi ko sa inyo, magbibuild kayo ng relationship. Sa pagbibuild ninyo ng relationship sa mga disciple ninyo, mga kapatid, syempre sa pagbibuild ng relationship, hindi naman pwedeng negative lang yung sinasabi mo dyan. Saka ka naman tsak-tsak, mag-review kapag dumating na doon na build na yung relationship mo. Amen. Amen ba? You know, minsan we need to know the state of our flock. State. Ano ba yung estado ng disciple? Pag chinag-chat ko ba, napapanahin ba? Ako dati ganun po, chak-chak dito, chak-chak dito, chak-chak dito. Kaya minsan si Pastor Jeff, palakot na eh. Sino dito ginagawa ko palakot? Kaya susunod na kay Pastor, sige. Palakot na si Pastor. Kasi alam mo, pag sinabi Pastor, chak-chak yan. Yung sabi ko lang, pray ko lang, Lord, sino po yung tamang tao sa akin? Amen. Kasi rin bakit? Nakita ko, chap-chap dito. Lagi naman. Kailangan pala dapat, pray mo na. Right person, sino yung tamang tao? Amen. Kasi pag nasa right timing ka na, isang salita mo pala, yes po. Bakit? Build your relationship. Una, marunong kang makinig sa boses ng Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya alam ko, ako minsan tinuturuan ako ng Panginoon regardless of counseling. Dami kasi dami problema. Isa sa mga alam na nag-aaral po ako, religious counseling. At isa sa mga natutunan ko po, an art of counseling. Kung sinabi ko ng counseling, hindi ka lang ibig ng amen. Isa sa pinaka matinding counseling, alam mo ano, yung listening ear. Minsan may mga disciple tayo, hindi nila kailangan
magsalita. Kung mag-disciple tayo, ang kailangan nila, makinig ka lang. Amen? Amen? That is one effective way to people is when you listen. Ako, tinuruan ako dyan. Yung pag ako'y kumakausap sa tao, sige nga, mag-devotion ko na kami. After sa Word of God, sige nga, okay, sige. Ikaw, ano sa sarili mo? Salita. Lalo pag nagsalita na yan, o assess mo na, sige, dito kita tutulungan, dito kita. Kasi magkikimit na yun. Pag naging problem, pagkatapos na kaya na yun. Balik-ulit. Tulungan natin sila. Amen. Kasi ang problema sa atin minsan, pag may problema ng tao, pagdating sa atin sa sermon na, ikulusan mo na yan. Sa nanay at tatay niya, kung kanino. Pero alam niyo po, pag nag-discover niyo ang art of listening, amen? Marunong ka makinig because pag nakikinig ka, nagpapakita ang mahal mo sila. Amen. Amen. Pag nakikinig ka sa kanila, nararamdaman nilang nire-respeto mo sila. Pag nakikinig ka, nararamdaman nilang mahalaga sila. Amen. Amen. Kaya hindi lang tayo dapat magaling magsalita. Magaling din tayo makinig. Amen. Amen. Pag nakikinig kayo sa mga disciples at sa mga tao, pinapakita niyo may pag-asa pa. Kasi mararamdaman na, hindi nakikinig pa pala sa mga. May pag-asa pa pala ako. Huwag niyo pong kalilimutan na tayo mga leaders and mga Christians, we're dispensers of hope. Kung sinabi niyo water at saka rice dispenser, ibig sabihin pag pinindot mo may lalabas dyan. Ganun din tayo, we're dispensers of hope. Kung may lumalabas na sa ating pag-asa yun, huwag niyo pong kalilimutan yun. Amen? Maraming tao sa gugulo ng buhay. Hello? Huwag tayo mabilis i-review, huwag tayo mabilis mag-aari. Marunong tayo makinig. Intindihin at unawain ang bawat sitwasyon. Amen? Sapagkat pag nakikinig ka, pinaparamdam mong mahal mo sila. Amen? Hello? Nakita mo, binablock kasi alam ko na, aksak-sakin mo nito. Amen? Number 5, I vow to be a peacemaker. Dalawa na lang po ito. Matapos na. Pangako namin sa Diyos na tayo maging peacemaker. Napaka-importante na ito, lalo na po kung ang buhay ng mga tao ay ang gulo-gulo. E paano lalo na kung sa bahay ang gulo-gulo nyo? Lalo na sa ministry yan. Kaya mahirap mag-produce ng isang effective. Alam mo, isang nakita ko, makinig kayo. Isa sa mga nakita ko, kapag ang leaders, kahit ang galing niya, pero pagdating sa church, hindi siya effective. Ba't hindi effective? Magaling naman siya. Magaling naman siya. Bakit hindi siya magamit ng Lord pagdating sa church? Alam niyo kung bakit? May problema lang pala sa bahay. Amen. Amen po ba? Kasi hindi ka magiging effective kung dala-dala mo yung bunganga ng nanay mo dito. Imbes ang marinig-post mo hindi, nag-uukit ka yung bunganga, nakabayan mo sa bahay mo. Mga sinasabi sa'yo. Amen ba? Diba? Kaya kita nyo, taas ang pinag-aralan, sipag-sipag naman, may pera naman, pagdating sa simbahan, ba't hindi mag-work? Bakit pag ginawa mo siyang leader sa church, walang siyang fruit? Hindi siya makapagpalago ng cell group kasi gawa sa bahay nila ang gulo-gulo. Yung mag-asawa wala, magulo-gulo silang mag-asawa. Hindi sila nagkakaintindihan. Yung nanay pala niya, siya, may conflict pala sila. O kaya sa trabaho na sa eskwela, puro pala problem. Kaya pagdating sa church, takot na takot mag-minister. Kasi nga po, hindi niya alam ang pagiging peacemaker. Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit to the bond of peace. Nakita nyo? Panatilingin natin yung kapayapaan. Hello? Amen? Effort. Sabihin nyo nga po, effort. Isa pa nga? Ang trabaho natin bilang Christian, magkaroon po tayo ng influence sa mga lugar para ma-reduce yung conflict. Kung sinabi niyo kasing peacemaker, gumagawa ka ng paraan para mabawasan yung kaguluhan. Yan po ang ibig sabihin.
Para mawala yung gera. Hindi yung taga-gatong. Alam mo lang magulo eh. Nung dumagi ka, lalo pang nagpagulo. Ang gulo mo talaga. Ha? Tayo ang tinawag sa atin, we are the light and the salt. Bakit ang dami po kasi conflict sa mundong ito? Sa church natin, ang daming conflict. Huwag ka na makisaw-saw. Make an effort to have a unity and bond of peace. Amen. Amen. Ako bilang pastor, paggalit ako sa akin, may kinagagalitan ako. Hindi ko talaga ako nag-support ko kahit sa minawa. Kasi nakakaya kayo. Maliban na lang kung may galit ka sa akin, hindi ko naman alam yun, kapag talaga ako. Amen? Kasi ang demonyo gagawa yan ng gulo, kaya make every effort when it comes to peace. Mga kabataan talaga, magmasanay na kayo maging peacemaker. Dito pala, yung nag-aayos kayo ng kabuluhan. Kasi para pag nagkasawa na kayo, peacemaker pa rin kayo. Hindi mo nagkasawa, suntukan kayo lang. Bungangam, tatatatatatat. Ano ba? Iwasan na natin yung maging mapatul tayo. Hindi ba? May patol dito, patol doon, patol dito. Ano ba? Lastly, I vow to never stop growing. Yan ang isang malaking problem when it comes to relationship and ministry. Pag hindi na lumago ang mga leaders, aalis na yung sa ministry. Ang changes po kasi regular na dumadating yan. Alam mo yun? Magbabago-bago. Pag hindi kayo lumalago, ibig sabihin nag-upgrade, ang tao magbabago din yan. Amen? Kapag hindi ka lumago bilang isang leader, kahit sa bahay, kapag hindi lumago ang asawa, ang misis, ang husband, hindi lumago emotionally, hindi na siya nagmamature, hindi rin po lumalago yung financial, dyan po nagsisimula ang gulo. Tama ba? Kahit ang isang simbahan, kapag ang pastor tumigil na lumago, apektado po ang simbahan. Ganun din sa bahay, pag ang tatay hindi na lumalago, hindi na gaano nag-isip, hindi na gaano kumikilos, hindi na umito na yung financial nila, that's a big problem. Kaya parang malulungkot na pamilya at ministry. Hindi na kasi naglalaguan. Amen? 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. Makikita niyo po dyan, for this reason, make every effort to add faith, goodness, dagdagan niyo yung pananampalataya ng kabutihan at ang kabutihan, dagdagan niyo ng kaalaman at ang kaalaman, dagdagan niyo ng pagpipigil sa sarili at ang pagpipigil sa sarili, dagdagan niyo ng katatagan, ang katatagan, dagdagan niyo ng pagiging makajos, ang pagiging makajos, dagdagan niyo ng mutual affection at yung mutual affection, dagdagan niyo ng pag-ibig. Kita niyo, dagdag ng dagdag, sabihin niyo nga, add. Ibig sabihin yung add, ibig sabihin, nag-grow ka into the next level. Hindi ka mananatili sa dati mong kalagayan. Hindi pwedeng stagnated o status ko ka lang. Dapat nag-i-improve ka. Dapat nag-grow ka. Ako po bilang pastor, lagi ako naghahanap ng paraan. Paano ako mag-grow? Kasi hindi pwedeng hindi ako nag-grow. Emotionally, intellectually, spiritually. Pero si pastor siya matatapuli. Anong preaching ko nun? Alam mo, may kapatid ako dito, napatamaan ako. Yung tao ko, di pa ako pinakutang eh. Diba? Imagine that. Kaya salita dyan, ang ibig sabihin, even though wala sa verse 8, add. Pag sinabi nung add, grow. Lumago kayo. Amen? Kasi isang Christian, hindi pwedeng hindi ka lumalago. Oras na hindi ka lumago, itigil ka na sa ministry. Hihinto ka na. Kasi there's always a changing time. Lahat ng bagay nagbabago yan. Kung hindi ka babago, hindi ka lalago, maiiwanan ka. Kasi lahat naman nag-i-improve. Pag hindi ka nag-improve, mapag-iiwanan ka. Kaya pag hindi ka lumalago, hindi mapupunta talagang tao sa iyo. Honestly, anong sense ba itong pupunta kasi hindi ka naman lumalago? Wala kang may tutulong sa akin. Wala kang may data. Di ba kahit sa mga profession na kung ako'y magiging doktor, hindi gusto ko pumunta doon sa mga taong doktor na malago na. Hindi yung konduktor lang. Tama ba? Yung maraming leaders, hindi napunta sa iyo yung tao kasi wala nang makukuha sa iyo. Kapag wala makukuha sa iyo yung tao, hindi sila lalapit sa iyo. Kasi people are feeding on us. Alam niyo ba yun? Ako bilang pastor, kaya alam niyo, pag si Pastor Jeff, tama di magkaroon ng Word of God, hindi na nag-meditate, hindi niya na hinahasa yung sarili niya, sigurado uunti na sisimba ito. Uunti na yung maglilito. Bakit? Pinapakain ko po kayo. Pag hindi ko na kayo napapakain, sigurado yun, aalisan na yan. Yung iba tumatagal sa Diyos, pero hanggang doon ka na lang. Bakit hindi ka lumalago eh? Kaya, sabi ng Bible, it will keep you from being ineffective in unfruitful.
unproductive. Yan! Yung mga bagay na ipapaw natin sa Lord. Lord, pangako ko sa iyo ito. Ito yun. Yung anim na ito. Sige, Lord. Ibig sabihin, kung sinabi ko pangako, katulad ng isang babaeng ikinasal na hindi ka bibitaw sa ministry, sa ipinagkatiwala sa iyo ng Lord. Kasi, Lord, tatanda ko, alala ko, vows ko to sa iyo. Amen! Amen po ba? Vows ko to sa iyo. Hindi ako titigil. Kahit magtrabaho na, kahit mag-asawa, kinita nyo, maraming kabataan na nag-asawa, wala na, tumigil na sa ministry. Bakit? Nakalimutan ng vows. Maraming kabataan na nagtatrabaho na, wala nang ministry, hindi na nagsiset group, wala na. Bakit? Hindi nakalimutan ng vows. Pangako ko nga pala sa Panginoon. Kaya, ang growing ministry requires, next, a growing ministry. Ang simbahan natin, pag nakita nyo lumalago, kasi nga lumalago ang mga leader doon. Pag hindi lumalago ang mga leaders, hindi lalago ang simbahan. Masasabi nyo lumalago ang cell group nyo kasi lumalago ang mga disciples doon. Pag hindi lumalago ang mga disciples doon, walang multiplying ng cell group, walang nag-PPID, hindi lumalago kayo, hindi kayo nagkakarsa, hindi nagtutulungan, kaya hindi lumalago. Alam nyo, isang bagay na hindi lumalago, magsisimula na siyang mamatay. Amen? Kaya alam si Pastor Jeff, paano inahasa yung sarili ko? Basa ako ng basa. PMPTF, books, basa ako ng basa. Hindi ako tumitigil. Kasi sabi ni John Marks, amen, you stop reading, you stop leading. Yung hindi nagbabasa, tumitigil ka na mag-lead ng kapwa mo, ng tao. Amen? Kaya kung tigil ng basa, basa ko ng basa, hindi lang ng Bible, lumabasa niya ako ng iba, amen, para mas lalo po madagdagan, para amen? Hello, para hindi isang araw, nag-bibig si Pastor. Bakit? Ulit na naman yung Pastor Rick, narinig ko na yan. Di ba? Pag paulit-ulit na yung sinasabi, nakakantok yun. Nakita mo sa cell group ninyo, antok lang yung mga disciple mo. Dahil tinating sa oras. Bakit? Kasi hindi na naman ang tenyuro. Alatang hindi nag-aaral ng leader namin. Alatang hindi nag-grow. If you want to see a growing ministry, it requires a growing leaders. Kasi yung mga nag-stop mag-grow, sisimula na kayo mamatay. Pag si Pastor Jeff hindi na nag-grow, mamamatay ng church. Pag namatay ng church, ibig sabihin, mawawala na kayo, maghahanap na kayo ng ibang pastor, ng ibang simbahan. Kasi ito sa church namin, ang pinaka-dangila lang ba't ang sumisimba doon, aircon na lang talaga. Kasi malamig. Pero sa pastor, sa katabi ko, hindi na talaga. Amen? Pero kung sa Pastor Jeff nag-grow, di ba mas lalo tayo dadanahan? Lord, katulad din naman, yes, I want to follow Jesus. Amen? No, di ba? Mga kapatid, hindi pwede na kukontento ka lang sa status ko. Ang leader, tapos sa inyo, may topic na Sunday, sa nagpumula-mula. Pag sinimulan mo ng tamarin ka, pag sinimulan mo ng mga bagay na wala, maraming bumabagsak hindi dahil sa demonyo talaga. Alam mo, ba't bumabagsak ka? Sa lupin. Tamad ka na mag-demotion, tamad ka na mag-submit, tamad ka na mag-pray, tamad ka na umaten sa gawain. Kaya kita mo bumagsak ka na. Amen? You know, huwag kayong makontento. Remember your vows to God. Alalahanin nyo, yung mga na-born again kayo, yung mga pinangako nyo, yung sinabi nyo, Lord, sige, Lord, maglilingkod ako, yung maawit pa kayo, I will follow you. Make me a servant. Alalahanin nyo, pinapangako nyo yun. Lahat ng sinasabi nyo sa Diyos, pangako nyo yun sa Panginoon. Huwag kayo makontento na sa complacent. Huwag kayo makontento sa sitwasyon ninyo. Kaya pag ikaw ay nag-grow, nakikita nyo, ang isang tao nag-grow ganito, nakikita nyo na kung ano yung mali-mali. You're beginning to see something is wrong. Ang tingin nyo na parang, minsan ang tingin na sa mga lumalago, ang tingin nyo na masungit. Ha? Diba? Tama mali. Hindi yung masungit na dahil ganon. Pero hindi kasi, kung bakit nagkakaganon, kasi may ina-add na si Lord sa kanyang life. Kasi yung leader nyo nag-a-add na, nag-grow na. Marami kasi gusto pantay-pantay lang tayo eh. Dapat masaya lang tayo sa simbahan. Walang review, walang correct. O yun, KJ mo naman. Hindi tayo maraming leader o pastor na yung KJ. Pastor, walang naman po kasi,
Kung ano lang ito, soju lang. Amen? Hindi ko pwede. Minsan ganyan eh. Gusto nyo pumapantay si pastor sa inyo. Eh, pastor na siya. Kasi pag pastor, ang pastor hindi lumago, apektado talaga kayo lahat. Kasi ba? Pag si pastor hindi na lumago, pag si pastor nawala na yung kauna-unang prime ministry niya, mag-aral ng salita ng Diyos at mag-pray, hindi na lumago si pastor, apektado kayo. Apektado talaga kayo. Amen? Kaya ito pong commitments na ito, babago yung life of ministry mo, kapatid, lalo na sa mga kabataan, imagine, kung makuha nyo lahat ng ito talaga, magiging tunay na pag-asa kayo ng bayan. Amen. Amen. Magtatagumpay kayo, kahit sa pag-aasawa, kahit sa pagpapamilya. Kaya kapag inalay mo ang buhay mo, ang ministry mo, ang pamilya mo, unless the Lord builds the house, the labors will not in vain. Kaya malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay, yung nagtayo na yon, mapapagod lang siya. Pero kapag ang Diyos ang nagtayo, ay sino gustong sumira na, hindi yan masisira. Amen? Amen po ba? Kapag ang ministry, ang sansel ng isang gawain, itinayo ng Diyos, at ang leader, si Lord ang nagtayo at nagtalaga doon. Amen? Pinag-aralan niya, ginawa niyang lifestyle. Na maging mapagtagumpay, kapatid. Na daming lalapit sa Diyos. Kapag lumalago lahat tayo dito, kahit si pastor, yung mga leaders, yung mga disciple, lumalago tayo lahat, ang daming pupuntang langit. Amen! Kapaligtaran! Kapag ang mga Christian hindi lumalago, ang daming pupuntang impyerno. Amen! Pinapansin ko ang mga leaders, bakit tinatamad sa ministry? Bakit tinatamad? Kasi ang totoo, ba't katamad? Wala ka nang simaybigay. Pero kung tamad ka ng mag-self-group, ang totoo, wala ka naman ituro. Bakit wala ka ituro? Wala ka ng devotion. Hindi ka makipag-usap sa Lord eh. Wala ka ng communication. Sino rin yung everyday may devotion? Excited ka, i-share mo na ito. Hello? Amen? Amen ba? Yung pag-alam yung pag marami kang ibibigay, excited ka, di ba? Amen? Di ba tamad ka na, yung mga disciple mo, tamad ka na rin. Kasi wala ka nang ibibigay na revelation. Kasi yung mga leader, siya kumakain yung disciple mo sa'yo. Anong revelation mo? Anong vision ni leader? Eh wala kang vision, wala kang revelation. Kaya pagdating doon, cancel bro. Wala muna tayo ha. Muna-muna. Kayo ka muna-muna mo. Muna ka lang. Hello? Amen? Hello? Pag ang leader ay luma, kapag na rin ang mga tao. Most possibly, kapag na rin ang isang leader. Amen? Kaya sabi ng Bible, make every Di pwede lang kung kontento tayo pa relax lang. Okay? Relax ng isang leader, magpupulams ka. Kailangan bantayin natin mga disciples. Nagsisimulan sa loob. Kaya po, Brother Evan, we should think